sa ngayong linggo ng pagkabuhay. Kabi-kabilang disgrasya na itala nitong Semana Santa. Sa Catanduanes, lalaking nakainom umano, natumba sa motorsiklo at nabagok. Sa Quezon naman, lalaking tumalon sa dagat ng nakainom, nalunod. Mga nalunod ngayong Semana Santa, nasa halos 30. Exclusive. Babaeng dadalaw sa kinakasama sa Metro Manila District Jail sa Taguig, arestado matapos makuhanan ng iligal na droga. Mapanganib na level ng init muling naranasan sa ilang lugar sa bansa. Pero sa Kabakan, Cotabato may pag-ulan ng yelo. Lola sa Peru na ospital matapos makalunok ng pako. Happy-happy na isang pamilya sa beach sa Palawan na uwi sa pangangati. Ang isa sa kanila nagkapantal dahil sa niknik. Ano nga ba yan, Kuya Kim? Sa Quezon ang nakapapawi init na kasiyahang hatid ng Buhusan Festival. At ang misa kung saan si Father nag-spray ng holy water. At primetime Queen Marian Rivera is back. Ang kanyang patikim performance bago mag-landing sa GMA Prime. Nakatuto kami. Sa gitna ng paggunita sa Semana Santa, isang nicho sa Coronadal ang nadiskubring sinalaula. Bakit kaya butas ito at nakalabas sa mga paa ng batang nakalibing? Ihahatid namin mamaya ang detalye sa balitang yan. Matapos naman ang pagluwag ng mga kalsada sa Metro Manila nitong Holy Week, pabalik na ang mga nagbakasyon sa probinsya. Ang latest sa traffic, ngayong uwian na pagkatapos ng Semana Santa, tutukan maya-maya lang. Magandang hapon po. Kabi-kabila ang mga aksidente nitong Semana Santa. Umabot din sa halos 30 ang namatay dahil naman sa pagkalunod. Nakatutok si Mav Gonzalez. Dugoang umandusay ang lalaking rider na ito sa gilid ng kalsada sa Virac, Catanduanes. Natumba siya at kanyang motorsiklo. Ayon sa tricycle driver na kasabay niya noon, inalalayan daw niya ang rider na tingin niya ay lasing pero bigla raw nitong sinipa ang kanyang tricycle kaya siya natumba at nabagok lalo't wala siyang suot na helmet. Dinala sa ospital ang rider na wala pang pahayag. Sa Calawag, Quezon, sugatan ang driver at pahinante ng isang bumaligtad na 10-wheeler na kargado ng kopra. Sa tindi ng pagkakaipit, halos 2 oras silang ni-rescue. Naisugod na sila sa pagamutan. Sa paunang investigasyon ng pulisya, posibleng nawala ng preno ang truck habang nasa highway. Isang babae naman ang patay at 14 ang sugatan nang mahulog sa bangin ang isang van sa Bocod, Benguet. Ayon sa pulisya, nakaidlip umano ang driver. Nitong Biyernes Santo, nalunod ang isang lalaki sa Atimonan, Quezon. Ayon sa pulisya, bandang alas 3 ng hapon nag-inuman ang biktima at kanyang mga pinsan sa tabing dagat nang tumalon siya sa dagat. Pasado alas 5:30 na ng hapon nakuha ang katawan ng biktima na dead on arrival sa ospital. Sa Pandan, Catanduanes, nailigtas ng nagpapatrolyang mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang 4 na sakay ng isang bangkang lumubog dahil sa malakas na alon. Ligtas at nadala na sa baybayin ang bangka at mga biktima. Sa Luna, Isabela, isang lalaking 4 na taong gulang ang nasagip matapos muntik malunod sa ilog. Ayon sa Luna MDRRMO, nag-outing ang pamilya ng bata nang di napansing lumusong na siya sa ilog. Sa Baler, Aurora, nailigtas din sa muntik ng pagkalunod ang isang lalaki at isang pamilyang galing pang Metro Manila. Habang sa Dilasag, Aurora, dinala sa ospital ang 2 lalaking taga-Tarlac na muntik na ring nalunod. Sa tala naman ng PNP, may 29 na nalunod nitong Semana Santa. 3 naman ang sugatan at 3 rin ang hinahanap pa. Para mapigilan ang mga insidente ng pagkalunod, isinusulong ni Senator Win Gatchalian sa isang panukalang batas na i-require ang pagkakaroon ng lifeguard sa mga public swimming pool at bathing facility. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Bitbit ang kani-kanila pasalubong, nagsisiuwian na mga kababayan nating nagsemana Santa sa probinsya. At mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, nakatutok live si Jonathan. Jonathan? Pia, ang dami na ulit ng mga pasahero dito sa PTEX. Ito na po yung mga tapos na ang magbakasyon at naghahanda ng pumasok sa eskwela at trabaho bukas.
Balik Maynila na ang mga nagbakasyon at umuwi sa mga probinsya nitong Semana Santa. Sina Kevin bitbit ang pabaon ng mga kaanak na 2 kahon ng daing at tuyo mula Mindoro. Pang-ulam na yan siguro, mga 1 week. Yung iba pamimigay pag mangingi. Mindoro rice naman ang pabaon ng mga kaanak ni Michael. Hindi, ayoko talaga magbitbit. Ay, biro mo 4 na sakay. Kaya na mga akong bumili. Sige, baka magtampo pag di ako umuwa. Ang pamilyang ito nagdagat sa Quezon. Swimming sa dagat. Tsaka po nang huli ng mga isda. Masaya pong nag-Holy Week sa family, nagnilay-nilay. Si Mark nagkaaberya ang bakasyon. Pumunta siyang Quezon na nakamotorsiklo pero umuwing nakabus. Naka-single kami sir, nasiraan lang po kami sa Gumaka. Kaya commute na lang muna. Marami pa ring tao sa PTEX kanina. Ayon sa pamunuan ng PTEX, sumampa sa 1 milyon ang mga pasahero rito mula March 22, umpisa ng Holy Week rush. May ibang hindi sumabay sa dagsa at ngayon pa lang babiyahe. Mas gusto namin ngayon kasi konti na yung umuwi. Sa mga bus terminal sa Cubao, Quezon City, hindi ganun karami ang mga pasahero nitong hapon. Pero may build-up na ng sasakyan sa EDSA Kamuning southbound na papunta sa mga bus terminal sa Cubao. Matumal rin ang mga pasahero sa terminal sa Sampaloc, Maynila, na karamihan ay pauwi ng probinsya matapos mag-Semana Santa sa Metro Manila. Pia, as of 5 p.m. ay nasa 83,000 na yung mga dumaang pasahero dito sa PTEX. Pero sabi ng pamunuan ng terminal, bukas inaasahan nila na mas marami pa yung mga magsisiuwian. Yan muna ang latest mula rito sa Parañaque. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jonathan Andal. Kahit siniksik sa pantalon, hindi nakalusot sa kapkap ng mga otoridad ang tangkang pagpuslit ng umano'y droga ng isang babae sa isang kulungan sa Taguig. Yan ang tinutukan ni Aubrey Carampel, exclusive. Bibisita raw ang isang babae sa nakakulong na live-in partner sa Metro Manila District Jail sa Camp Bagong Diwa, Taguig nitong Sabado de Gloria. Pero ayon sa isang BJMP jail officer, noong isinailalim sa strip search o kinapkapan ng babae. Doon ko po naramdaman may nakaumbok po, ma'am. Doon po sa may ng pantalon. Binuksan daw niya ang pantalon gamit ang gunting. Inopen ko po kasi nakatahi po siya. Tapos nung pag-open ko po, pag silip ko pong ganun, meron siyang white crystalline. Tumambad ang 3 pakete ng hinihinalang illegal na droga na mahigit 18 gramo ang timbang at tinatayang mahigit 125,000 pesos ang street value. Agad daw niyang inalerto ang kanyang body at desk officer on duty. Sabi ko, ano yan? Sabi niya, ma'am, inutusan lang po ako. Sabi niya, dalhin daw po yun sa jail. Itinurn over na ng BJMP sa Taguig City Substation 10 ang nahuling suspect na maaaring maharap sa reklamong paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165 o Possession of Dangerous Drugs. Hindi pumayag ang pulisya na ma-interview ang suspect. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel, nakatutok 24 oras. Mawawala ng supply ng kuryente sa unang linggo ng Abril ang ilang lugar sa Metro Manila at Laguna dahil sa nakatakdang maintenance. Nakatutok si Jamie Santos. Habang tirik na tirik ang araw, todo paypay si Jenny Lynn sa labas ng kanyang bahay sa Barangay UP Campus Diliman, Quezon City. Hindi pwedeng mag-stay sa loob ng bahay, sobrang init po eh. Ang pamilya ni Luisa di na rin kinaya ang init ng panahon. Dito muna kami sa labas at saka medyo magbasa-basa ng tubig sa bubong para maibsan yung init sa loob ng bahay. Mukhang mas pagpapawisan sila sa anunsyong line maintenance ng Meralco pagpasok ng Abril. Ilang lugar sa Barangay UP Campus ang kasamang mawawala ng kuryente dahil dito. Dagdag din sa listahan ang ilang bahagi ng Quezon City, Navotas, Makati City, Pasig, Muntinlupa at Laguna. Ito yung inaanunsyo namin every Thursday and Friday. Pero pag summer months, we are more careful knowing that our customers are really in need of power supply. Noong linggo, sinabi ng Energy Department na maaring mag-yellow alert ang Luzon grid sa Abril at Mayo. Naapektado ng kakulangan ng ulan, bunsod ng El Nino ang operasyon ng mga hydroelectric power plant. Tiniyak ng Meralco na patuloy ang koordinasyon nila sa Energy Department at may mga hakbang sila sakaling magipit sa supply ng kuryente. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tinatawag na sufficient energy supply from our power suppliers at kasama
dyan yung pagpasok namin sa mga tinatawag na interim power supply agreement para mapunuan yung mga pangangailangan pa namin. Patuloy rin nilang hinihikayat ang publiko na maging wais sa konsumo ng kuryente. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Susunod! Sa gitna ng mainit na panahon, Kabakan, Cotabato, inulan ng yelo. Puntod ng bata sa Coronadal, tinangkaraw nakawan para sa anting-anting. At ang mga nakisaya sa Easter egg hunt sa Malabon Zoo. Tutok lang dito sa 24 Oras Weekend. Malaking butil ng yelo ang nagbagsakan sa Kabakan, Cotabato nitong Huwebes. Biyaya yan kung ituri ng mga residente dahil matagal na raw di umuulan doon. Umulan din ng yelo sa Kibungan, Benguet. Pero perwisyo ang idulot ito dahil nasira ang mga pananim ng mga magsasaka. Sa Lisbon sa Portugal naman, nabataan ang isang tila buhawi. Hindi raw karaniwan ng buhawi sa Europa pero maaari pa rin magkaroon nito sa hilagang kanluran at timog na bahagi ng kontinente. Unti-unti nang dumarating sa Batangas Port ang ilang nagbiyaheng probinsya nitong Semana Santa. Ang latest doon sa live na pagtutok ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Paul, kumusta ang sitwasyon dyan? Ivan, oras-oras na yung pagdating ng mga barko dito sa Batangas Port. Sakay nga yung mga pasahero magsisibalikan sa Maynila at Calabarzon Region. Dahil may trabaho nitong Holy Week, hindi naranasan ni Chris Land ang dagsa ng pasahero sa Batangas Port. Ngayon pa lang siya babiyahe po Jongan Romblon para sa kanyang post-Holy Week vacation. Kasi po kailangan sa BPO po wala pong schedule na walang fixed na schedule. May iba na nabitin sa Holy Week break at back to reality na bukas. Balik trabaho na ulit tayo. Kakayod ulit para sa pamilya. Okay lang, balik trabaho na ulit. Kailangan kasi may pasok din yung kinakasama ko. Tiniyak naman ng mga bus operator na hindi magkukulang ang mga bus unit para sa aabot sa 5,000 pasahero magsisibalikan sa Maynila. Marami kaming bus dito naka-standby. 174 units yan. Kasama na diyan mga reserve dyan. Lahat naman ang dadating ng mga pasahero dito, mauubos namin yan. Sa datos ng Philippine Ports Authority, umabot sa 96,000 ang mga pasahero sa Batangas Port mula March 24 hanggang March 28. Ivan, 24 oras nang nakaantabay yung mga bus dito sa compound ng Batangas Port para matiyak na may masasakyan yung mga pasahero magsisiuwian sa Maynila. At yan ang latest mula rito sa Batangas City. Happy Easter, Ivan! Happy Easter at maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
Matapos ang Holy Week break, back to school naman ang mga bata bukas. Pero paano kaya ang magiging diskarte ng ilan para mapawi ang matinding init sa eskwelahan? Nakatutok si Katrina Son. Sa mga nakalipas na araw, nasa 38 hanggang 41 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Metro Manila ayon sa Pag-asa. Sa ibang lugar tulad sa Capiz, umabot pa nga sa 48 degrees Celsius. Nasa dangerous level na at maaaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion o heat stroke. Si Jing, nag-set up na ng mini pool sa labas ng bahay para mapreskohan ang anak. Pero paano naman sa back to school ng anak bukas? Ang diskarte ni Mami Jing, pabaunan sa bag ng mga pangontra-init. Yung baon, yung sando, yung bimpo, yung alcohol, yung extra face mask, yung mga notebook, crayons, kompleto na po. Doble rin daw ang pag-iingat niya ngayon sa anak, di lang sa mainit na panahon, kundi sa banta ng whooping cough o pertussis. Siyempre nakamas pa rin naman po hanggang sa pag-uwi. Tapos pag-uwi, nagsasanitize. Panawagan ng ibang magulang. Sana raw hindi na muna papasukin ng mga bata sa paaralan o kaya mag-online classes na muna. Kung pwede lang, diba, wag na sana munang face-to-face na ganyan. Sobrang init. Ang mahal ng mga bilihin, tapos dagdag pa yung gastusin yung may sakit. Sana raw ay may gawing hakbang ang DepEd ukol dito. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng DepEd. Pero nauna na nilang sinabi na may kapangyarihan ng mga schoolhead pagdating sa pagsuspinde ng klase. Sa mga araw na matindi ang init at sa paggawa ng mga hakbang para makahabol sa aralin ang mga estudyante. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Abangan, ginang sa Peru, nakalunok ng pako. Isang nag-beach sa Palawan, inatake ng insektong niknik. Ano nga ba yan, Kuya Kim? At ang kakaiba at nakakaaliw na pagbabasbas ng isang pari sa Quezon. Tuloy-tuloy ang pagtutok sa 24 Oras Weekend.
na pagkain, kakaibang bagay ang nakita sa lalamunan ng isang ginang sa Peru. Sa kanyang x-ray scan, tila isang hibla ng pahabang bagay ang namataan ng mga doktor. Pero hindi ito buto, kundi isa palang pako. Ayon sa kanyang surgeon, aksidente yang nalunok ng ginang habang kumakain ng chicharon. Nagpunta raw siya agad sa ospital nang may maramdamang nakaipit sa kanyang lalamunan. Tumusok sa kanyang artery ang pako, pero tagumpay namang naalis ng mga doktor. Ngayong Easter Sunday, inaasahan po ang sabay-sabay na pag-uwi ng mga nagbakasyon sa mga probinsya nitong Holy Week. Alamin na po natin ang sitwasyon sa SLEX at nakatutok live si Darlene. Darlene, kamusta na? Pia, may pasok na uli bukas kaya kumbaga back to reality na yung mga umuwi o nagbakasyon sa kani-kanilang mga probinsya. Nagsisimula na tuloy bumigat yung daloy ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng SLEX tulad na lang dito sa nakikita nyong Mamplasan-Binyan Bridge. Yung nasa kaliwa ng inyong TV screens, yan yung northbound side at yung tail end daw ng traffic ay mahigit 3 kilometro na. Heavy traffic na rin sa northbound side ng Carmona Railroad, SLEX Greenfield, Batino area at bahagi ng Cabuyao, San Cristobal. Maagang umalis sa Bawan, Batangas ang pamilya ni Eric para makaiwas sa mabigat na daloy ng trapiko sa SLEX. Paghapon, sobrang traffic talaga. Ang pamilya ni Lizelle nadala na rin daw sa halos 3 oras na pagkaipit sa heavy-gat na traffic gaya ng naranasan nila noong Semana Santa 2023. Iwas po sa traffic kasi po uwian na po siya. Then may pasok na kinabukasan. Mula umaga hanggang tanghali kanina, maluwag ang parehong north at southbound ng SLEX. Pero nagsimulang bumigat ang daloy ng trapiko pasado 2:00 ng hapon sa northbound side sa bandang Calamba, Laguna. May minor vehicular accident kasi kung saan 2 sasakyan ang nagkagit-gitan. Wala naman daw nasaktan sa aksidente. Isa ang Calamba area sa mga binabantayang choke points dito sa SLEX. Mula kasi 5 lanes, nagiging 3 lanes na lang ang highway dahil sa nagpapatuloy na road widening project. Bago mag 3:00 ng hapon ay naialis din ang mga sasakyan ayon sa SLEX Command Center. Mula 3:00 ng hapon, nagsimula na rin kumapal ang volume ng mga sasakyan sa northbound sa Susana Heights, kaya mabagal ang takbo ng mga motorista. Dahil pa rin sa mas maraming motorista, kaya mabagal ang trapiko sa bahagi ng Santo Tomas, Batangas northbound. Yan naman ang mga sasakyang lumabas sa Star Tollway. Pia, ayon dito sa SLEX Command Center, nasa 400,000 na mga motorista yung sabay-sabay daraan dito sa NLEX o SLEX ngayong araw at yung kasagsagan ng heavy traffic situation baka raw umabot hanggang 8 or 9 p.m. mamaya. Yan yung latest mula rito sa SLEX. Balik sa inyo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai. Tumambad sa aerial inspection ng Philippine Coast Guard ang dami ng mga kababayan nating nag-enjoy sa dagat bago umuwi mula sa bakasyon nitong Semana Santa. Nakatutok si Emil Sumangil. Mula sa Pasay, 8:30 ng umaga, lumipad ang team ng Philippine Coast Guard kasama ang GMA Integrated News. Una naming narating ang mga coastal town ng Cavite. Tayo po ay nakalagpas na sa ibabaw ng Rosario, Tanza, Naik at Maragondon. Makapal na ang bilang ng mga kababayan nating naliligo. Kasama natin si Commodore Jerry Tuvilla para siya mismo ang mag-assess sa mga susunod pa natin pupuntahan. Nakikita natin marami talagang nagdagsaan sa mga beaches, no? Ang influx ng kababayan natin para i-celebrate ang Easter Sunday ay talagang kitang-kita natin, no? Sunod naming narating ang mga coastal town ng Batangas. Sa tinaguriang balsakan sa Kalatagan at sa Little Boracay, nagsisiksikan sa dagat ang mga balsa. Kita ang dami ng mga tao sa baybayin, pati mga dive resort sa Anilao. Pero sa Mindoro, partikular sa White Beach, sa Puerto Galera, wala nang masyadong tao. Nakamatsyag sa laot ang BRP Boracay. Ininspeksyon ng Coast Guard ng Calapan Port. Dito namin narinig ang reklamo ng ilang kababayan. Okay naman po ang aming kawan. Presko, mainit. Ano, may reklamo? Mainit po. My concern is we have an infant, pero it seems na ang priority po nila is yung may mga online booking. Hindi namin alam anong oras kami makakabili. Dati po hindi ganun. Yung aircon is hindi gumagana. Tugon ng port manager, ifo-full blast daw nila
ang air conditioning system at paghahandaan ng buhos pa ng mga tao. Marami po kaming inihandang canopies doon sa labas para pagpasok ng mga pasahero meron silang bubong at malamig. Patuloy raw na magmamonitor ang Coast Guard sa mga susunod na araw. Even after ng natin, heightened alert pa rin naman yan until such time na i-direct kami ng headquarters. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Huwag palampasin. Pulis sa Amerika, kabayo ang ginamit sa paghabol sa magnanakaw. Isang nag-beach sa Palawan na mantal matapos mabiktima ng insektong niknik. Ano nga ba dapat gawin sa ganyan, Kuya Kim? At ang muling pag-landing sa primetime ni Marian Rivera. Walang patirang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. I always end the podcast by turning the tables around. Ikaw naman magtatanong sa akin. Talaga? Oo. Anong tatanong ko sa'yo? Anything that's on your mind. My goodness. Ano pang gusto mo ma-achieve at this very moment in your life? Meron pa ba or chill ka na, masaya ka na? Alam mo, meron akong weird balance between chill na ako and marami pa akong gustong marating. Oo, kasi parang ang feeling ko, oo nga, sige, wala nga akong mga awards, pero ang dami ko namang malalaking story ang nagawa. Parang ganun. Pero matter ba talaga yung success in the long run? Yun na nga eh. Wala rin talaga siya, pag natikman mo siya, wala rin talagang lasa. Hindi, yun na nga eh. Marami pa akong gustong ma-achieve, pero ano na rin ako, parang nagsisimula na rin akong magsabi sa sarili ko na tamang i-achieve mo lang pero kung hindi mo ma-achieve, okay lang. Unlike when I was younger, hindi. Kailangan magawa ko tong story ang to, kailangan kulitin ko talaga tong taong to, kailangan ano. Kasi pag nagawa mo naman yun, wala naman ding... Wala din talaga, di ba? Wala rin di ba? Totoo. So, yun. I love my job. I owe it to my job. Kaya nagpupursige pa ako. Yes. Pero yung sabihin mo yung para sa sarili ko na gusto kong kailangan mapapurihan ako ng ganito, ng ganyan. Wala na ako sa ganun. Tapos na? Tapos na ako. Labas na kwento na parang nag-guilty ako. Parang dapat dito na lang ginawa. Wala ka namang ganun. May mga borderline na ganun. Na parang natakot ako kasi it might ruin the person. So, hindi ko alam kung ilalabas ko dahil dahil of course sa trabaho mo 'yun and natatakot ka doon sa magiging effects niya. So, ngayon ando na lang ako doon sa totoo at I communicate it properly with the person na parang alam mo naman na pag nilabas natin to, this might have an indelible effect on you. In your career. Kasi parati ko sinasabi, lalo na doon sa mga artista na, sige, papa-interview ko dyan, isipin mo munang mabuti. I really appreciate the trust, pero isipin mong mabuti because it might affect you in the long run. Hinahabol ng mga pulis na sakay ng kabayo ang isang hinihinalang shoplifter sa New Mexico sa Amerika. Sinubukan pang tumawid ng lalaki sa kalsada pero napalibutan na siya ng pulis at pinusaksan. Ayon sa pulisya, nagnakaw ang lalaki ng $230 o halos 13,000 pesos na halaga ng mga paninda mula sa tindahan. Naharap ang suspect sa patong-patong na kaso kabilang ang shoplifting, evading police at kasong may kaugnayan sa droga matapos siya makuhanan ng drug paraphernalia. Update tayo sa traffic sa North Luzon Expressway. Ngayon pa uwi na mula sa bakasyon sa Semana Santa mga galing naman sa norte. At nakatutok live si Dano Tingkungko. Dano, traffic ba? Ivan, mabigat na traffic ang dapat asahan ng mga pauwi galing probinsya ngayong linggo ng pagkabuhay.
Buong umaga, pero buong umaga, maluwag ang NLEX, partikular ang southbound mula San Fernando, Pampanga hanggang Balintawak. Pero bandang tanghali, unti-unting dumami ang mga sasakyan. Pasado alas 2 ng hapon, mabagal na ang usad sa bandang Giginto, Bulacan, papuntang Bocaue Toll Plaza. Ayon sa NLEX, ngayong biyahe na naman, posibleng pumalo ng hanggang 350,000 na mga motorista sa NLEX kumpara sa normal na araw na nasa 300,000 lang. Sa SCTEX mula sa daily average na 70,000 vehicles kada araw, inaasahang papalo yan ngayon ng hanggang 80,000. Pinaghandaan na raw nila ito at magde-deploy sila ng mas maraming tauhan tulad ng mga teller, marshal, quick response team at security. Tiniyak ding bukas ang lahat ng lanes at walang inaayos na anumang bahagi ng NLEX o SCTEX ngayon. May ipinatupad na rin counterflow lanes mula Angeles pa San Fernando at Balagtas pa Bocaue para mas mabilis na makalabas ng Bocaue Toll Plaza. Para iwas pila naman, merong dagdag na toll collection points at binuksan na ang Bocaue Expansion Plaza na may dagdag na 8 toll gate, 3 dito para sa mga RFID. Ito ang bahagi ng isa ng ating naging pahayag kanina. Habang pahapon, ini-expect natin na paparami pa rin yung mga sasakyan na babiyahe, lalong-lalo na itong pa-south ngayon. So hanggang mamayang gabi na yung expectation natin na may slow-moving traffic tayo ng southbound from SCTEX hanggang dito sa Bocaue area. At Ivan, para rin mas mabilis yung clearing ng mga sasakyan na sakali magkakaaberya ngayon sa kahabaan ng NLEX ay hanggang bukas alas 6 ng umaga magpapatupad sila ng libreng towing para sa mga sasakyan na mag-i-stall o titirik sa alinmang parte ng NLEX o SCTEX. Ipinatutupad din ngayon partikular sa mga RFID na tollgate yung barrier up para mas mabilis na makausad at makalabas sa mga sasakyan. Yan ang latest mula rito sa NLEX. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Sa gitna ng mapang-udyok na gawin ng China sa West Philippine Sea, pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kautosang magpapalakas sa maritime security at maritime domain awareness ng bansa. Sa ilalim po ng Executive Order No. 57, binigyang diin ang kahalagahan na matugunan ang mga isyu sa pambansang seguridad, soberanya at maritime jurisdiction. Iniutos dito ang pagbabago ng pangalan ng National Coast Watch Council para sa mga polisiya sa seguridad sa dagat bilang National Maritime Council na binubuo ng iba't ibang ahensya gaya ng Department of Defense, National Security Council, Justice, Environment Department at Foreign Affairs Department. Ayon sa Pangulo, patuloy na naharap ang Pilipinas sa mga hamong may banta sa kapayapaan ng mga Pilipino kahit na nagsisikap ang gobyerno na maitaguyod ang territorial integrity. Sa Leyte, isinabuhay ang isang kakaibang tradisyon ng pagpepenitensya tuwing Semana Santa. Tinatawag po yang Tais Dupol na ayon kay Monsignor Gilbert Urbina ng Archdiocese of Palo ay kadalasang ginagawa tuwing Biyernes Santo. Naglilibot sa buong bayan ng Palo ang mga lalaking may suot na patusok na hood o dupol habang nakapaa para isagawa ang Station of the Cross. May mga nagkomento online na iniugnay ang Tais Dupol sa grupong KKK o Ku Klux Klan na nag-iaktibo sa Amerika noong 1800s. Ikinalungkot yan ni Monsignor Urbina at sinabi ang paggamit ng KKK nito ay pangungutya sa paniniwala ng simbahang Katolika. Ang pag-ugnayan niya ng Tais Dupol sa kanila ay pagpapakita ng kawalan ng kaalaman sa kasaysayan at cultural anthropology. Tuwing tag-init, nakaugalian na ng mga Pinoy ang mag-beach. Pero mga kapuso, mag-ingat at baka kayo po ay madali ng mga pesteng niknik na ang kagat. Aba, napakakati at napakasakit. At kung mabiktima po niyan, ano nga ba ang pwedeng gawin? Kuya Kim, ano na? Ang video na ito, kuha daw na mag-outing sa isang beach sa Palawan ng pamilya ni Colleen. Pero kinagabihan, si Colleen ay may napansin. Ang kanyang balat
nagkapantal-pantal. Ang dami niya talaga. Galaki siya ng piso sa front ng legs, sa likod ng hita, sa gilid. May isa ako nandito banda sa leeg. Kinaumagahan, tumitigas siya. Parang may something siya sa loob. Mas kumakati na siya. Para siyang may bilog na tubig-tubig. Kasi sa kakakamot ko na pala yun. Nadali na pala ng sandfly o kung tawagin dito sa atin, niknik. Hindi ko alam bakit ako lang po yung naniknik. Marami pong bakawan dun sa area. Baka dun ko daw nakuha kasi ako lang din halos yung naglakad-lakad. Ano nga ba dapat gawin kung ikay nakagat ng mga lintik na niknik? Kuya Kim, saan ba nakikita ang mga niknik? Kuya Kim, ano na? Ang mga niknik, mga pan-tropical insect pest. Ibig sabihin, nabubuhay ang mga ito sa tropical na bansa gaya ng Pilipinas. Kaya associate yung pangalan niya sa sandfly kasi nakikita siya sa buhangin na malapit sa dagat or yung mga maputik na area malapit sa ilog na high ang moisture or very humid. Parang lamok kung matake mga niknik. Naninipsip rin kasi mga ito ng dugo. Yung babae lang na mature enough for mating, yung tumutusok, hindi siya totoong kumakagat kasi wala naman siyang ngipin. Ang type ng kanyang mouth part ay piercing sucking. So tumutusok siya, saka siya sumisipsip. Mahirap din maispatan ang mga niknik. Ang size niyan is around 1 to 3 millimeters lang. They are barely visible. Very unlikely na ma-detect siya ng tao kasi naglalabas siya ng saliva niya that which serves as parang anesthesia na hindi mo nararamdaman yung kanyang pagtusok. Pero ang nakikita na lang sa kanya yung injury na naidudulot niya. Kaya sa mga may balak pag-beach, mainam na magsuot ng pamprotekta sa mga niknik. Naka long sleeves or rash guard, pag alam nating mayroong niknik sa area, dapat naglalagay din tayo ng insect repellent lotions or cream para maiwasan yung mga pagkagat. Kapag nakagat naman ang niknik, hugasan agad ang apektadong bahagi ng katawan ng sabon at maligamgam na tubig. Maaari ding mabawasan ang pamamaga at pangangati sa pamamagitan ng cold compress. Maaari uminom ng antihistamine para sa pangangati at pain reliever naman kung ito'y sumasakit. Mainam din na pahiran ng ointment o cream gaya ng calamine lotion, bagay na ginawa raw ni Colleen. Gumaling na po siya. After ko na po yun gamitin yung calamine. Marks na lang po siya halos. Kaya sa mga magbe-beach ngayong summer, laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Up next, ang patikim sa Out of This World comeback ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. At ang basang pagdiriwang ng Buhusan Festival sa Quezon. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. Natagpo ang butas ang nicho ng isang nakalibing na bata sa Coronadal City. Ang hinala ng pamilya at ilang residente, tinangkaraw nakawi ng ilang parte ng katawan ng bata para gawing anting-anting. Nakatutok si Justoni Humamil ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Bibisitahin sana ni Chenelyn Mamburao at ng kanyang asawa ang puntod ng kanilang yumaong anak sa Barrio 4 sa Barangay New Pangasinan, Coronadal City noong Biyernes Santo. Pero nagat na nilang butas ang nicho ng 7 buwang gulang na anak nilang namatay sa pneumonia at bahagyang nakalabas ang katawan nito. Ako na ang iyang tiil, nagagawas na sir. Isahan tani namon, kay sindihan naman ko kandila kay adlaw masubong nga Biyernes Santo. Oo. Okay, ikasiyam naman niya kaadlaw. Paniwala ng pamilya at ilang mga residente,
Nagtangkang nakawin ang ilang parte ng katawan ng bata para raw gawing anting-anting. Oo daw, amag siguro daw to sir. Ang tuway-tuway sang bata siguro ang kwaon sa tote. Pero wala man sir, gitanaw man kayo na ang kanya, wala man. Okay man. Agad ipinaayos ng pamilya ang nicho. Hinahanap naman ng pulisya ang mga nasa likod ng pagsira sa nicho. Pero batay sa investigasyon ng mga otoridad, base sa pahayag ng mga saksi, mayroong grupo ng mga lalaki ang pumasok sa sementeryo noong Biyernes Santo. Para sa GMA Regional TV1 Mindanao at GMA Integrated News, Jess Tony Humamil, nakatutok 24 oras. Ngayon tumataas ang bilang ng mga kaso ng pertussis o whooping cough sa bansa. Tanong ng ilan, ano nga bang pinagkaiba nito sa karaniwang ubo? Alamin sa pagtutok ni Von Aquino. Sunod-sunod at malalim ang ubo ng 2 buwang gulang pa noon na si Baby Dylan bago siya na-confine sa ospital noong August 2023. Bawat araw dumadagdag, tapos yung ubo niya malalim, parang dito nang gagaling. Kwento ng kanyang ina, noong una, inakala ng kanyang pediatrician na nagka-reflux lang ang baby, pero lumala pa raw ang kanyang ubo sa mga sumunod na araw. Tumigil pa raw sa paghinga si Baby Dylan at sinubukan nilang i-revive. Nang maisugod sa ospital, tinubuhan si Baby Dylan, tinest at na-diagnose na may pertussis. Nasa second stage na critical stage, yung pwede na daw po siyang, nasa may anak ko na daw po yun kung mabubuhay siya o hindi. Nagkaroon pa raw siya ng iba't ibang komplikasyon, pero nalampasan ni Baby Dylan na ngayon 10 buwang gulang na. Ayon sa Department of Health, mula January hanggang March 16 ngayong taon, 568 na ang kaso ng pertussis, pinakamarami sa Metro Manila, 4 na po ang namatay. Sabi ng DOH, mga sanggol ang karaniwang tinatamaan ng pertussis. Paalala ng DOH, kung naghihintay pa sa supply ng bakuna, iiwas sa mga sanggol sa mataong lugar at huwag basta-bastang kargahin ng hindi naka-face mask. Ipakonsulta agad ang anak sa doktor kung sunod-sunod ang ubo. So, hindi lang ordinaryong sipon yan. Tignan niyo yung taas baba ng dibdib. Yes. Kung bumibilis yan o kaya na lang biglang huminto ng itim yung bibig, malamang sa hindi, tosperina po yan. Basta yung ubo nyo, napansin nyo na hindi lang isang malakas na ubo, kundi talagang tuloy-tuloy, kulang na lang malagutan kayo ng hininga. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Mula out of this world ang comeback role ni primetime queen Marian Rivera sa Kapuso series na My Guardian Alien na mapapanood na bukas. Pero bago yan, nakiindak muna ang Reyna sa dance floor ng All Out Sundays. Makichika tayo kay Aubrey Carampel. Kapuso primetime queen is officially back. Pero bago maghatid ng roller coaster of emotions sa GMA Prime, hataw performance muna sa dance floor ng All Out Sundays ang handog ng cast ng pinakabagong Kapuso series na My Guardian Alien. Sa pangunguna ni Marian Rivera, kasama si Rafael Landicho. Mga Kapuso, malapit na po ang My Guardian Alien. Bukas na, bukas! All-out support ang hatid ng Kapuso stars sa reyna ng primetime, gaya ni Alden Richards, Bea Alonzo at Heart Evangelista. It gives me so much pleasure to congratulate you, Madame Marian, because finally, after many years, you are back where you belong on GMA Prime. From my heart to yours, congratulations and welcome back, Queen of Primetime. Bukas maglalanding na ang alien na magpapatawa. Hindi dapat talaga ako nandito kasi nga alien ako. At magpapaiyak sa atin sa primetime. Wag, may anak ako. Marian Rivera in her extraordinary comeback with an out-of-this-world role. Na angel na, alien pa. Bakit kaya ganun yung pakiramdam ko? Kakaiba? Kasama sina Gabby Concepcion, Max Collins, Rafael Landicho at marami pang iba. Kilalanin sila bukas sa GMA Prime pagkatapos ng Black Rider. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.
Ngayong Easter Sunday, masayang ipinagdiwang ang Buhusan Festival sa Lucban, Quezon. Para sa basaan, naglabas ang mga residente ng batya at timba, pati na inflatable swimming pool. Nagsayawan sila sa daan habang nagbubuhusan ng tubig. Kakaiba naman ang water blessing sa ilang simbahan sa Lucban pa rin. Water sprayer ang gamit ni Father sa pagbabasbas sa mga deboto. At mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong linggo ng pagkabuhay. Para sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.